Sa lungsod ng Mandaluyong, 3 bata ang patay matapos makuryente sa sampayan. Nangyari ang aksidente habang naglalaro raw ang mga bata sa ulan. Nakatutok si Lala Roque. Halos wala ng luha sa kaiiyak ang mag-asawang Raul at Charlene Leiva. Ang kanila kasing anak na si JR na naglalaro lang sa ulan kahapon. Hindi na nila muling makikita. Hindi ko po matanggap, biglaan po. Masakit po sa aking nangyari. Isa si JR sa 3 batang nasawi matapos umanong makuryente sa sampayan ng kanilang kapitbahay sa kasagsagan ng ulan. Ang mas masakit pa raw, tinulungan lang daw ni JR ang 2 naunang biktima. Sabi ko nila, matagal na raw yung may kuryente kasi yung mga bata, ginaganyan-ganyan nila yung tubo na yun. Meron daw konti. Kaso umuulan kahapon, kaya siguro na nadikit sila. Bunsong kapatid at pamangkin naman ni Sairi ng 2 tutulungan sana ni JR. Kaka 14th birthday nga lang daw ng kapatid na si Luningning nung Sabado. Magna 9 years old naman ang pamangking si Mark Angelo. Nagbabakasyon lang daw sa kanila ang 2 at naisipan nilang maligo sa ulan kahapon. Taga Batangas po. Rosario po. Pauwi na po sana sila sa Webis. Dapat po makipag-usap po sa amin, hindi man lang po nakipag-usap. Tangi ang kandila na alay ng mga kapitbahay na lang nasa pinangyarihan ng aksidente ng amin itong balikan. Dito raw sa sampayang ito na kuryente ang 3 biktima. Kung ating makikita, meron pang wire na natitira kung saan ito raw ay nakakonekta sa loob ng bahay na ito. Ang isa pang kapitbahay na doktor nakita raw ang pangyayari. Nagtangka pa raw siyang tulungan ng 3 bata. Tumakbo na ako pero hindi ko pwedeng lapitan kasi nakita ko there was a live wire. Dahil basa pa yung baha, nangingisay na talaga. Sa spot report ng pulisya, kinilala ang may-ari ng bahay na si Linda Manikdaw. Pinuntahan namin ang may-ari ng bahay na inirereklamo pero walang tao sa bahay. Desidido naman ang mga pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban kay Manikdaw. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.